We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Problemado ang ilang meat vendors sa Dagupan City sa nararanasang kakulangan sa supply ng karne ng baboy. Ang detalye ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng Veterinary Office sa lahat ng karne ng baboy na ipinapasok sa mga pamilihan sa lungsod ng Dagupan. Mula sa 6 na baboy na araw-araw kinakatay at ibinibenta ni Dennis Calpo sa Malimgas Public Market. Ngayon, swerte na raw kung umabot sa 3 baboy ang makatay at maibenta kada araw. Problema ng ilang meat vendor ang kakulangan sa supply ng baboy. Pahirapan ng mga supply ng baboy ngayon kasi nauubos sa Dagupan, halos wala na po. Kumuha na sa ibang lugar, Sambales, ganun po madam. Sa monitoring ng Dagupan City Veterinary Office, ilang linggo nang nararanasan ang kakulangan ng ibinibentang karne ng baboy sa syudad. Dahil sa wala ng supply ng baboy sa Dagupan City, sa ibang probinsya na umaangkat ng baboy ang mga negosyante. Bunso daw ito ng pagtama ng African Swine Fever o ASF sa mga alagang baboy sa ilang bayan sa Pangasinan at Karatig probinsya. Actually medyo kumukonti po yung supply kaya ang naging problema po namin ngayon ma'am, talagang medyo bumababa din po yung mga mamimili po or bumibili po ng karne kasi nga po bukod sa mababa po yung supply, mahal din po ang karne. Kung magtutuloy-tuloy ang pagtama ng ASF sa mga alagang baboy sa iba't ibang lugar, inaasahang magtutuloy-tuloy rin ngayong bare months ang kakulangan sa supply ng baboy. At kung hindi makontrol, posibleng tumaas pati ang presyo ng karne ng baboy. Sa ngayon, nasa 300 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy. Chris, ayon sa Veterinary Office, may mangilan-ngilan pa ring backyard piggery sa lungsod ng Dagupan. Yung mga piggery na yan, ang mahigpit na minomonitor ng Veterinary Office para malaman kung may mga nagkakasakit na alagang baboy at para matiyak na safe for consumption ang mga ibinibentang karne ng baboy sa mga pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nauwi sa habulan ang paninita ng ilang kawani ng LTO sa isang lalaking driver ng van. Nakatutok si Claire Lacanilaw. Makikita sa video na ito ang paghabol ng mga kawani ng Land Transportation Office sa isang van sa bahaging ito ng Kalasyaw, Pangasinan. Bahagi ito ng hot pursuit operation ng LTO matapos umanong hindi huminto ang van ng parahin ng ahensya para sa inspeksyon. Lulan ng mga pasahero ang van. Inabot ng tinatayang 30 minutes ang habulan bago na-corner ang driver. Tumalon pa raw sa tulay ang driver. Hindi naman daw siya nasaktan. Nabalot ng takot ang mga pasahero na agad pinag-report sa pulisya. Nagpapatrolya kami ma'am for anti-colorum campaign. Positive sabi ng kasama namin ma'am na tinip niya na positive. Tsaka going na kami ng Kalasyaw doon. Kasalubong na namin. Kasalubong namin ma'am, bigla kaming nag-blinker, bigla kaming lumiko. Yun, magmula nun ma'am, blinker na kami ng blinker, binakungan namin hanggang pumasok siya doon sa kabilukaan. So naabutan nila hanggang doon sa may barangay Ambunaw po. Doon na pag-alaman na yung van ay colorum. Pinuntahan po ng PNP natin. As of now po, nasa custody po ngayon ng LTO yung
driver at saka yung van po na nakuha. Kinumpiska ng LTO ang lisensya ng driver at inimpound ang gamit na van. Biyaheng Urdaneta ang van. Patong-patong na violation ang kakaharapin ng driver. Nadiskubre ng LTO na kolorum ang van. Tiniyak ng otoridad na dumaan sila sa tamang protocol bago magsagawa ng operasyon. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang driver ng van. Kolorum ma'am, automatic kolorum. Tapos na-find out namin ma'am yung van niya hindi nakarehistro. Tapos reckless ma'am, kasama yun. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Natagpo ang patay at may saksak sa katawan sa Saudi Arabia ang 32 anyos na OFW na Tubong, Pangasinan. May exclusive report si Russell Simorio. Sa cellphone video na ito, makikitang masayang sumasayaw ang domestic helper sa Saudi Arabia na si Margaret Garcia. Pero ito na pala ang huling pagkakataon na makikitang buhay si Margaret. Nito lang September 27, nalaman ng pamilya ni Margaret sa Barangay Away, San Jacinto, Pangasinan na patay na siya. Itinawag ito ng mga kapwa OFW ni Margaret sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Nakitaan daw ng mga sugat sa katawan ang 32 anyos na OFW. Hindi pa namin alam ngayon kung ano talaga ang ikinamatan niya, pero sabi nila yung sinaksak daw siya. Hindi pa namin alam talaga ang talagang resulta po, sir. September 15 nang huling makausap ni Tito ang asawang si Margaret. Kinutuban na raw siya nang lumipas sa mga araw na walang natanggap na tawag mula sa biktima. 2021 nang lumipad pa Saudi ang biktima sa pag-asang makakapag-ipon para sa pamilya. Mapadali po yung pag-uwi ng labi niya, tapos yung sa hustisa niya po na nangyari sa kanya. Hanggang ngayon po wala pang alam kung anong nangyari sa kanya, bakit pinatay po. Nagtungo na sa Overseas Workers Welfare Administration ang pamilya ni Margaret upang humingi ng tulong. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa iba pang concerned agencies para mabilis na maiuwi sa bansa ang mga labi ni Margaret at sa investigasyon ng kaso. It was forwarded to us po from the central office. We all know nga po na this is allegedly murder. So they have, the remains will undergo thorough investigation. Sasagutin ng OWA ang transportation allowance ng pamilya sa pagsundo sa mga labi ni Margaret sa paliparan sa oras na dumating na sa bansa. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, konstruksyon ng 2 kilometrong farm-to-market road sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan natapos na. Nagbabalik sa report si Russell Simorio. Isang barangay Alitaya sa Mangaldan, Pangasinan na may malalawak na taniman ng palay. Malaking porsyento na rin sa mga magsasaka ang nakapag-ani. Malaking bagay sa mga magsasaka ang 2 kilometrong farm-to-market road na ginawa ng DPWH. Mabilis. Saka yung pagbibiladan, maraming tulong sa amin. Dati lubak-lubak ito, hindi siminto. Ngayon, pwede nang daanan ng mga sasakyan. Batay sa program of work ng proyekto, napaagang pagbubukas ng farm-to-market road dahil sa Oktubre pa sana ang target completion nito na pinondohan ng 29 million pesos. Ayon sa mga magsasaka, ang dating 40 minutes hanggang 1 oras na biyahe patungo sa mga rice miller, ngayon nasa 20 hanggang 30 minutes na lang. Malaking tulong ito. Katulad ito, pag pupunta ka ng bayan ng Mangaldan, dito ka na dadaan, malapit na. Kaya ikot ka pa dun sa may Gigisagan. Kaya dito na lang ang karaming taga rito, dito na dumadaan. Samantala, tiniyak ng DPWH na hindi apektado ng ipatutupad na election ban ang mga kasalukuyang road at infrastructure projects sa Region 1. Ang apektado umano ay mga proyektong popondohan pa lang. Hindi affected ng COMELEC yan kasi naka-ongoing na po kami. Lahat ng 2023 naka-start na eh. Yung 2024 ang na kasi for bidding. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Ililipat ng voting center ang mahigit sa 2,000 botante sa Dagupan City para daw maiwasan ang siksikan sa araw ng eleksyon. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Mula
Mula sa 29 na voting center sa Dagupan City, nadagdagan ito ng isa. Hakbang ito ng COMELEC para maiwasan ang siksikan sa araw ng eleksyon. Bunsod nito, mahigit 2,000 botante ang ililipat ng voting center. Sila ang mga botanteng nakatira sa Barangay Tebeng. Originally, yung mga botante po ng Tebeng, dito po sila pumupunta sa Mangin Tebeng Elementary School. Now, dahil meron ho silang sariling school at hindi na ho kayang i-cater ng Mangin Tebeng Elementary School yung mga taga Tebeng. So now, this coming October 30, gagamitin na po natin yung Tebeng Elementary School para sa mga botante ng Tebeng. Malaking bagay ito para sa mga botante gaya ni Aling Teresa. Hindi na raw siya mamamasahe para lang makaboto dahil walking distance lang ang Tebeng Elementary School mula sa kanilang bahay. Kapag mi madam, okay. Kasi alis sa kami ulaman at medyo arawi sa kami pila tasi. Dahil so kinjay butante alawan singa bimay nalaog duarang barangay. Sa pagbabagong ito, nanawagan ng COMELEC sa mga botante na maagang alamin kung saang voting center sila nakarehistro at boboto para makaiwas sa aberya. Nagkaroon naman na po tayo ng notice dyan sa barangay as a form of info dissemination para hindi na humaliligaw yung ating mga constituents from Tebeng. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patay ang pulis na rider ng motorsiklo matapos na sumalpok sa kasalubong na pick-up sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Kuha ang CCTV footage na ito sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Puspos, Bantay, Ilocos Sur. Paglagpas ng trailer, isang rider ang bigla na lamang sumalpok sa kasalubong na pick-up. Ang pick-up sumalpok din sa trailer. Kita ang tindi ng impact sa pinsala ng mga sasakyan. Nasawi ang rider ng motorsiklo na kinilalang si Police Staff Master Sergeant Romualdo Piamonte Jr., 46 anyos, nakadestino sa 1st Ilocos Sur Police Mobile Force Company. Base sa CCTV, mag-overtake sana itong motor. Inabot ng halos 15 minuto bago natanggal mula sa pagkakaipit ang driver ng pick-up. Wala siyang ibang sakay. Nagpapagaling siya sa pagamutan. Nakita namin ma'am, suspected fracture po yung right na leg niya. Kapag ganun sitwasyon ma'am, talagang i-consider namin na spine injury din po. Kaya todo support kami sa victim para iwas dagdag injury natin po. Wala namang nasugatan sa sakay ng trailer. Ayon sa PNP, wala pang pag-uusap sa mga partido. Wala pang pahayag ang pamilya ng nasawi. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na ang low pressure area na minomonitor ng Pag-asa at nasa loob na rin niya ng ating Philippine Area of Responsibility. Tinawag itong Bagyong Jenny na huling namataan ng Pag-asa sa silangan ng Central Luzon. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa lupa pero palalakasin nito ang habagat. Apektado pa rin ng trough o extension nito ang ilang bahagi ng Visayas habang magpapaulan din ang habagat at localized thunderstorms sa ibang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Libreng sakay ang hatid ng lokal na pamahalaan sa mga estudyante at manggagawa na apektado ng madalas na pag-ulan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Stranded ang ilang estudyante at manggagawa dahil sa malakas na buhos ng ulan kahapon sa Dagupan City. Naging pahirapan ang pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Karamihan, wala nang nasakyan pa uwi na agad binigyang pansin ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa pamamagitan ng libreng sakay. At gumawa sila ng paraan para tawagan yung mga GSO at ang CDR para mag-akot ng tao ay iuwi sa bahay nila yung time na yun. Sa loob ng 7 araw, 2 beses nang naranasan ang pagka-stranded ng ilang pasahero dahil ito sa heavy rainfall, dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, hindi normal ang rainfall amount na naitatala nitong nakalipas na mga araw at asahan pa rin daw ang ganitong panahon sa mga susunod na araw. So pag nagkaroon tayo ng malinsangan na panahon, siyempre abrupt din, ibig sabihin malakas din yung condensation para umakyat yung mga tubig at doon tamang-tama na ipon yung mga clouds na nakakaroon ng cumulonimbus clouds. Yun po yung effect, yun po yung cause na nagkaroon tayo ng maraming ulan na ibagsak dito sa Pangasinan. Nakaantabay naman daw ang LGU sakaling magkaroon ng problema sa transportasyon. Nakahanda anumang oras ang mga government-owned vehicle na posibleng ma-stranded sa daan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bukas, uumpisahan na ng DPWH ang rehabilitasyon ng Gilbert Bridge sa Lawag City. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Sisimulan na bukas ang rehabilitasyon ng Gilbert Bridge sa Lawag City. Nauna rito ang reklamo ng ilang motorista dahil sa lubak na bahagi ng tulay. Ang tulay na ito ang nagdudugtong ng hilaga at timog na bahagi ng Ilocos Norte. Sa susunod na taon pa sana nakatakdang ayusin ang tulay. Ngunit sa dami raw ng reklamo ay uumpisahan na ngayong taon. As per info, at the contractor's risk, so binigyan siya ng na pwede na niyang gawin. Ayon sa DPWH, 2 buwan itong tatapusin at maaaring pansamantalang dumaan sa bypass road ang mga mabibigat na sasakyan. Doon muna dadaan yung northbound, southbound. So, dahil sa rehabilitasyon, pansamantalang isasara ang bahagi ng tulay. Umani ito ng iba't ibang reaksyon dahil sa posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko, lalo na ngayong bare months. Talagang matraffic ma'am kasi ngayon pa lang traffic na dahil sa tagdadalawa na nga traffic na di mas lalo na ma'am kung matatanggal yung isa. Marigatan kam itong agkuhan ng pagpalawagin na kinagpagastuhin na tatraffic nga ron. Nagbigay naman ng mensahe ang pamunuan ng DPWH First District sa mga motoristang maaabala sa daloy ng trapiko. Kung matatraffic ka man, eto na po yung tugon nung nirereklamo nyo. So, binibigyan na ng solusyon or action. So sa traffic, next part of the program na po yun. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Ubus na raw ngayong Setyembre ang stock ng palay sa mga bodega ng NFA sa Pangasinan. Sundan sa report ni Russell Simorio. Sa Oktubre pa ang inaasahang anihan ng magsasakang si Mang Sani sa Barangay Aman Sabina, Mangaldan, Pangasinan. Aabot sa mahigit 80 kaban ng palay ang target production niya. Ikinukonsidera niyang magbenta ng palay sa National Food Authority. Yan ay kung maganda ang buying price ng palay at hindi malulugi. Pare-parehas yan. Kaya yung pinakamalapit na buyer, doon na lang namin dinadala. Para madali ang usapan. Kung mataas ang presyo, makakabawi ka din. Ayon sa NFA Pangasinan, kailangan nila ang mga tulad ni Mang Sani para mapunan ang pangangailangan sa palay ng probinsya. Wala na kasing stock ng palay sa mga bodega ng NFA. Tanging supply na lang ng bigas ang natitira. Wala na po tayong mga palay. May mga bigas po tayo na more or less mga 15,000 plus for calamity and emergencies. Nasa 450,000 na kaban ng palay ang target na mabili ng NFA simula ngayong Setyembre hanggang sa matapos ang anihan ng mga magsasaka. Umaasa ang NFA na magbebenta sa kanila ang mga magsasaka dahil sa kanilang mataas na buying price ng palay. Ang bili po natin ngayon is 19 pesos plus 4 pesos po para sa buffer stock incentive. So magiging 23 pesos per kilogram po. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nag-i-issue na ang BIR ng card na may QR code dahil sa paglipana ng mga fake tin cards. Ang detalye sa report. Kulay light green sa harap at dilaw naman ang likod. Meron na ring QR code bukod pa sa impormasyong makikita sa card. Ito ang bagong disenyo ng Taxpayers Identification Number o TIN card ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Nagsimula na ring mag-issue nito ang BIR Revenue District Office 4 sa Calasiao, Pangasinan. Isa umano ito sa solusyon ng tanggapan para maiwasan ang paglipana ng fake TIN cards. May QR code na dito sa bago. Which means pagka in-scan mo sa cellphone, lalabas po yung control number. Kung ano yung control number na nakalagay po dito sa TIN card, yun din yung lalabas doon sa QR code. Pero paglilinaw ng tanggapan, valid pa rin ang dating disenyo ng TIN card na kulay dilaw sa anumang transaksyon. Sinimula ng pag-i-issue ng bagong disenyo ng TIN card sa RDO4 Calasiao noong 2021. Ibig sabihin, ang mga kukuha ng card simula noong 2021 hanggang sa kasalukuyan ang mabibigyan ng new design ng TIN card. May regulasyon din sa pagpapalit ng bagong TIN card mula sa lumang TIN card. So yung mga mandatory na i-issuehan natin ng bagong TIN cards ay yung mga may update sa status, like kung single to married or married to single, yung may pagkakamali sa pangalan, change address, yun yung mga mandatory po. Meron na umanong TIN ang gurong si Joanne. Kabisado naman daw niya ang kanyang TIN, pero mas mainam umano kung may hawak siyang TIN card. Para may isang valid ID na rin po. At the same time, magagamit mo siya. Kasama si Jing Dakanay, Joanne Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa sports, kinailangan pa ng extra 5 minutes upang talunin ng Benilde Blazers ang JRU Heavy Bombers sa score na 93-85 sa pagpapatuloy ng men's basketball tournament ng NCAA Season 99. Pinatahimik ni Miggy Corteza ang JRU crowd sa sunod-sunod niyang puntos sa overtime, kabilang na ang isang 3 at isa pang 3-point play. Natapos ang regulasyon sa score na 75-all matapos magmintis si AJ Miranda sa kanyang winning basket. Lamang ang JRU sa pagtatapos ng first half 44-40, pero nakipagpalitan ng puntos ang Benilde Blazers sa third quarter at nagawa pang maitabla ang score sa 63. Bukas, magtatapat ang Arellano Chiefs at San Sebastian Golden Stags. Alas 9:30 na umaga, nasusundan ng bakbakan ng LPU Pirates at Perpetual Altas. Alas 3 naman ng hapon. Mapapanood ang mga laro sa GTV. Ating alamin kung bakit binabalik-balikan ng mga turista ang Encantadora Falls sa Bintar, Ilocos Norte. Sa report ni Gab De Luna. Ang nakatagong falls na ito, tampok na pasyalan na ngayon. Ito ang Encantadora Falls na matatagpuan sa Barangay Dipilat, Bintar, Ilocos Norte. Tiyak na mapapawaw ka sa ganda at linaw ng tubig. Ang pangalan nito, suwak daw sa kagandahan ng falls. They find it very enchanting, so parang bahay daw ng mga engkanto. That's why they called it Encantadora Falls as well. Ayon sa Municipal Tourism Office, dinarayo ito ng mga turista tuwing buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Hindi raw year-round pwedeng puntahan ng falls dahil ginagamit din itong irigasyon ng mga magsasaka. Unfortunately, seasonal siya. Kasi it's double purpose to tong waterfalls na to. It serves as an irrigation, it's for agricultural purposes, and also for tourism. Ang kinagandahan dito sa Encantadora Falls, bukod sa magagandang tanawin na makikita papunta rito at ang kanyang malinis na tubig ay hindi na kailangang mag-trekking dahil malapit lang ito sa kalsada. 30-minute drive ito mula sa town proper, ngunit sulit na sulit daw ang biyahe dahil sa relaxing at refreshing na paligid. Ang ibang dumarayo, galing pa raw sa ibang probinsya.
Plano ng tanggapan na maglagay ng view deck sa lugar upang mas lalong ma-enjoy ang ganda nito. Pinuntahan ko talaga itong Encantadora Falls, sobrang ganda. Kitang-kita man natin ma'am, napakalinaw talaga ang tubig. Samantala, hinihikayat ng Municipal Tourism Office na magdala ng sariling garbage bag ang mga mamamasyal upang mapanatili ang kalinisan ng lugar. Bukod sa Encantadora Falls, dinarayo rin ang iba pang pasyalan sa bayan. Another tourist spot is our Umok ni Siwawer, which is located in Barangay Parparuro. It offers a zip line and bike line and as well as kayaking. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 87 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.